Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 56 hanggang 60. Kabanata 56, Aksidenteng Insidente sa Lungguhit L. Pagkaalis sa daungan ng Westlake, bumulong si Aaron Jackson, mula ngayon, kailangan mong mag-ingat. Nalinlang tayo ni Maurice Hierro at siguradong magagalit siya. Hindi kami natatakot na haharapin niya kami ng hayagan, ngunit nag-aalala akong baka may gawin siyang mali sa aming likuran. Umupo si Julius Reed sa likurang upuan ng Mercedes S600, tumanggaw ng walang sinasabi, at ang kaliwang kamay ay patuloy na kinakalikot ang singsing sa kanyang daliri. Wala pang 20 minuto matapos niyang ibigay ang card number kay Maurice Hierro, ang pera ay nailipat sa account hanggang sa huling sentimo. At gaya ng napagkasunduan, siya at si Aaron Jackson ay umalis kasama ang kanilang mga tao. Iniwan ang mga sugatan ng Three Blade Group sa mga pantalan ng Westlake. Sa Gonzales City, kahit anong kaunting kaguluhan mula kay Maurice Hierro ay hindi makakatakas sa aking mga mata. Ngunit dapat ba akong magtalaga ng mas maraming tao na magbabantay sa iyong hipag? Tinitigan ni Aaron Jackson si Julius Reed ng seryosong mukha. Hindi siya nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng Young Master ng 10,000 Mountain Alliance. Ngunit maaaring kailanganin ng asawa ng Young Master ang pinahusay na seguridad. Si Maurice Hierro ay hindi ordinaryong tao, at hindi magiging mahirap para sa kanya na tonton ang koneksyon ni Keller Radcliffe at Julius Reed. Kapag nalaman ng mga tao mula sa Three Blade Group na sila ay mag-asawa, hindi sigurado kung ano ang maaari nilang gawin. Hindi na kailangan. Mananatili ako sa tabi niya sa panahong ito. Kung maglakas loob si Maurice Hierro na puntiryahin si Keller Radcliffe, sisiguraduhin kung wala kahit isang manok o aso mula sa Three Blade Group ang mananatili. Si Julius Reed ay tumingin sa labas ng bintana, at bagamat ang kanyang tono ay lubhang kalmado, ito ay nagdadala ng isang hangin ng hindi matitinag na awtoridad. Kapag nandito si Kuya, natural na magiging ligtas ang aking hipag. Tumanggaw si Aaron Jackson, tapos parang biglang may naalala. Nilabas niya yung phone niya at ipinakita kay Julius Reed. Kuya, nataman mo ba ang Kwame Potter? Paano mo nalaman yan? Lumingon si Julius Reed at nakita sa phone ni Aaron Jackson ang isang video na nagpe-play. Ang lalaki sa video ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Ang buong video ay humigit kumulang 7 minuto ang haba, kung saan ang bahagi kung saan si Kwame Potter ay namimili ng isang laban ay ganap na tinanggal, na naiwan lamang ang bahagi kung saan siya pumapatol sa mga tao. Ang video ay biglang nagtatapos pagkatapos ng ilang tao sa lupa na ginagaya ang mga tahol ng aso. Kumalat online ang video na ito. Ngayon ang buong Five River Province ay pinag-uusapan ka. Congratulations kuya, naging celebrity ka na. Ngumiti ng malawak si Aaron Jackson, pagkatapos ay muling naging seryoso ang kanyang ekspresyon at sinabing, may nagtanong ako, at naghahanda ang Potter family na harapin ka. Alamin kung sino ang eksaktong nag-record ng video na ito. Malinaw, ito ay sinadya upang ihaw ako sa apoy, nakasimangot si Julius Reed, na pagtantong may taong gumagawa ng lihim laban sa kanya, na nagnanais na gumamit ng iba upang maalis siya. Kung hindi dahil sa video na ito, baka sinubukan lang ng Potter family ang ilang underhanded tactics ng palihim, pero sa paglabas ng video na ito, parang napipilitin silang kumilos. At sa sandaling kumilos sila ng lantaran, ang unang tatamaan ay si Keller Radcliffe. Pagkatapos ng lahat, nagsimula ang buong sitwasyon dahil sa kanya. Huwag kang mag-alala kuya, nakapag-ayos na ako ng magsisiyasat dito. Pero kailangan mong mag-ingat, ang Potter family people ay may posibilidad na maging malakas, at sa pagkakataong ito ay ginawa mong gayahin si Kwame Potter sa isang aso. Siguradong tatamaan ka ni Stanislaus Potter. Kilalang kilala ni Aaron Jackson ang Potter family. Kahit na walang silbi si Kwame Potter, kilala pa rin siya bilang isa sa 4 na Young Masters ng Provincial City, salamat sa imperyong itinayo ni Stanislaus Potter.
Ang pamilya Potter ay hindi lamang kasangkot sa negosyo, ngunit mayroon ding masalimuot na koneksyon sa mga mayayamang pamilya mula sa ibang mga probinsya. At may mga alingaw-ngaw pa nga na isang napakalaking figure ang nakatayo sa likod ng pamilyang Potter. Kahit sino pa, kung maglakas loob silang kalabanan ako, iisa na lang ang natitira nilang landas, ang kamatayan. Tumingin ulit sa bintana si Julius Reed, na puno ng malamig na kislap ang kanyang mga mata. Kinaumagahan, hinatid ni Julius Reed si Kela Radcliffe papunta sa trabaho. Kahit na lumipat sila sa kanilang bagong tahanan, ni isa sa kanila ay hindi nakatulog ng maayos. Si Kela Radcliffe ay hindi nasanay sa bagong kapaligiran. Bagamat siya ay nakatira sa isang maluwang na 100 metro kwadrado na bahay at natutulog sa isang mamahaling silk comforter, hindi siya makatulog. Si Julius Reed naman ay nagmumuni-muni sa mga pangyayari noong araw. Noong una, akala niya ay si Radley Ridge ang naglabas ng video, ngunit sa paghusga sa anggulo ng paggawa ng pelikula, malinaw na ang taong nagre-record ay 12-dosenang metro ang layo sa kanya. Ang kakayahang mag-record mula sa ganoong distansya ng may katumpakan at ganap na pag-edit ng anumang mga segment na hindi pabor sa Potter family ay nagpahiwatig na ang taong kumukuha ng pelikula ay may lihim na motibo. Ibig sabihin, iisa lang ang posibilidad, may pinuntirya siya. Mag-ingat ka. Maya-maya lang, sumigaw si Kela Radcliffe, sa passenger seat. Hindi kinailangan ni Julius Reed ang babala niya para makitang papalapit ang truck. Kahit madaling araw pa lang, parang lasing ang driver ng truck, sa maling bahagi ng kalsada, dumiretso sa kanila. Humirit, sa kritikal na yugtong ito, marahas na pinay-hit ni Julius Reed ang manibela habang ibinabagsak ang pedal ng gas sa sahig. Boom! Ang kanilang sasakyan ay muntik nang makalusot sa truck, habang ang sedan sa likod ay hindi gaanong pinalad, na direktang na-flat ng truck. Mag-ingat ka, pero bago pa sila makahinga, may isa pang truck na humaharang sa kanila mula sa gilid. Maging si Julius, na karaniwan ng may matinding kalmado, ay hindi napigil ang magpakawala ng sumpa. Itinuwid niya ang manibela at lumipat sa reverse, pagkatapos ay pinalo muli ang pedal ng gas. Habang tumitili ang mga gulong sa semento, umuungal ang Rolls-Royce sa bangkita. Samantala, bumangga ang truck sa guardrail ng mahigit 80 milya bawat oras, na bumangga sa isang puno sa gilid ng kalsada. Kuya, okay ka lang ba? Di nagtagal, huminto ang isang itim na van sa likod ng Rolls-Royce, at maraming mga taong nataranta ang sumugod palabas. Ito ang mga empleyadong inayos ni Aaron Jackson upang protektahan si Kela Radcliffe. Pagkakita sa sasakyan ni Julius na umatake, sila ang unang dumating. Iligtas mo siya. Tinanggal ni Julius ang kanyang seatbelt at kumari pa ng takbo papunta sa truck, at hinayla ang driver palabas. Ang buong taxi ay napuno ng masangsang na amoy ng alak. Pagpatay. Isa itong ganap na pagtatangkang pagpatay. Sinong nagpadala sa iyo? Isang kislap ng nakamamatay na hangarin ang kumikislap sa mga mata ni Julius. Ang sinumang nang ahas na hawakan si Kela ay kailangang mamatay. Anong pinag-uusapan nyo? Nalilitong mamulong ang tsuper ng truck, halatang anesthetized ng alak, malabo ang kanyang malay. Bang! Sinuntok ni Julius, bumulwak ang dugo sa ilong ng driver. Ibalik mo siya, hayaan mong malaman ni Aaron ang lahat para sa akin. Matapos turuan ang mga empleyado, nag-vault siya sa guardrail at tumalon sa isa pang truck. Ang parehong napakalakas na amoy ng alak ay umalangaw mula sa taxi ng truck na ito. Namumula ang mukha ni Julius, malinaw na indikasyon na talagang may gustong kitilin ang kanyang buhay. Kinaladkad niya ang driver palabas ng taxi na parang patay na aso at inihagis ito sa harap ng van. Sabihin mo kay Aaron na anuman ang mangyari, dapat niyang ibuka ang bibig nila. Pagtanghali, alam ko na ang resulta. Huwag kang mag-alala, kuya. Ang isa sa mga empleyado, na pinagpapawisan ng malamig mula sa kanyang noo, ay natakot, masyadong delikado ang eksena kanina, ang kaunting pagkakamali ay maaaring mga hulugan ng pagkasira at kamatayan. Kayong iilan, ibalik mo agad ang mga tao, tinatawagan ko si Aaron ngayon din. Pagkatapos niyang ayusin, mahina niyang tinanong, Kuya, kailangan ba naming magpadala ng isang tao para protektahan ka? Hindi na kailangan. Ang taong makakapatay sa akin ay wala pa. Pinaikit ni Julius ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, sa tanghali, sabihin sa akin ang mga resulta.
Pagkatapos nito, sumakay siya sa Rolls-Royce at nagmaneho patungo sa Radcliffe Group. Pagkaalis ng dalawa, isang itim na Jetta ang tahimik na ibinaba ang bintana nito sa gilid ng kalsada. Ang nasa loob ng kotse na nasa katanghaliang gulang na lalaki, na nakatingin sa mga bangkay sa kanyang harapan, ay inilabas ang kanyang telepono at bamulong, nabigo ang plano, nakatakas ang target. Nadala na ang dalawang driver na nasangkot sa aksidente. Ilabas ka agad ang iyong mga tao sa Gonzales City. Pagkatapos ng mga salitang ito, pinagsisisihan ng lalaki ang dalawang nasirang truck, ganyan ang perpektong script. Ang lasing na tsuper ng truck ay napunta sa maling landas, batang mag-asawang namamatay sa trahedya sa kotse. Sayang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 57, ang layunin ng lupon ng mga direktor isa. Julius, natatakot ako. Mapatla ang mukha ni Keller Radcliffe sa passenger seat, panay ang pagkagat ng mga ngipin sa labi. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap na itago ito, siya ay isang babae kung tutuusin, at ang nakakakilabot na eksena ay matagal nang nabasag ang kanyang katahimikan. May isang sandali pa na naramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Huwag kang matakot, dahan-dahan ang hinawakan ni Julius ang kamay ni Keller Radcliffe. Talagang aalamin ko ang lahat ng nangyari ngayon. Kahit na ang ibig sabihin nito ay ang paghahanap mula sa asol na langit sa itaas hanggang sa dilaw na bukal sa ibaba, gagawin kong bayaran ang utak sa likod nito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman niya ang gayong pagpatay na hangarin matapos na mabawi ang kanyang alaala. At ang singsing sa kanyang hinlalaki ay bahagyang kumislap na may pahiwatig ng pula bago nawala. Hindi na sila nakatagpo ng anumang gulo sa daan, at ligtas na nakarating ang dalawa sa Radcliffe Group. Natakot si Keller Radcliffe, ngunit tinakpan niya ito ng mabuti, hindi masabi ng mga tagalabas na naaksidente lang siya sa sasakyan. Magtrabaho ka muna, tatawag ako sa pinto. Hinawakan ni Julius ang ulo niya na may matamis na ngiti sa labi. Ma'am, ingat ka. Huminga ng malalim si Keller Radcliffe at tumalikod para maglakad papasok sa kumpanya. The moment she turned around, nabalot ng lamig ang mukha ni Julius. Kahit sino pa ang kabilang partido, babayaran niya ang grupong ito. Magbayad sa dugo. Huminga ng malalim si Julius, inilabas ang kanyang telepono, at nag-dial ng numero. Amadeus Fairbanks, kailangan ko ng dalawang babae. Young Master, hindi mapag-aalinlanganan ang pananabik sa boses sa kabilang dulo ng marinig ang sinabi ni Julius. Young Master, alam mo ba, 3 taon na kitang hinahanap. Nasaan ka? Nasaan ka? Punta ako agad. Tuwang-tuwa si Amadeus Fairbanks, parang gusto niyang sumugod ka agad. Pag-uusapan natin iyan mamaya, ngunit sa ngayon, wala akong pakialam kung paano mo ito gagawin. Padalhan ako ng 2 babae sa loob ng 1 oras, kailangan nilang kaya. Bahagyang kumunat ang noo ni Julius, magaling si Amadeus Fairbanks sa maraming paraan, ngunit masyado siyang nagsasalita. Young Master, gusto mo ng mga babae. Maliwanag, hindi naintindihan ni Amadeus Fairbanks ang kanyang kahilingan. Walang kalokohan. Nasa panganib ang asawa ko, kailangan ko ng 2 babae para protektahan siya. Kung hindi dahil sa katotohanang may mga alagad si Amadeus Fairbanks sa buong mundo, hinding-hindi makikialam si Julius sa handgal na ito. Young Master, may asawa ka na. Tuwang-tuwang sumigaw si Amadeus Fairbanks, my heavens! Sino ang young madam? Ako pa rin. Magpadala ka agad ng 1 tao, wala akong oras para sa chit-chat. Bahagyang kumunat ang noo ni Julius, sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng kawalan. Sige, sabihin mo sa akin ang lokasyon, makakarating na ako sa loob ng 1 oras. Dahil alam niyang nagalit ang young master, sa wakas ay pinahina ni Amadeus Fairbanks ang kanyang paraan ng chatterbox. Radcliffe Group, Keller Radcliffe. Sabihin mo na nandito sila para mag-apply ng secretary position, ako na ang mag-aayos ng lahat pagdating nila. Pagkasabi nito, ibinaba ni Julius ang telepono at humakbang patungo sa Radcliffe Group. Dahil sekretarya ni Keller Radcliffe ang role niya, hindi nang ahas ang mga security guard sa pinto na pahirapan siya. Si Zaid Radcliffe ay personal na dumating upang imbitahan si Keller Radcliffe, at ang balita ay buzz sa buong kumpanya. Mula sa chairman hanggang sa cleaning lady, lahat ng regular na empleyado ay kasali. Sa oras na ito,
Kung sino man ang nangahas na guluhin si Kela Radcliffe, ito ay purong humihingi ng kakulangan sa ginhawa. At bilang nominal na asawa ni Kela Radcliffe, tumaas din ng husto ang status ni Julius. Sa daan, maraming empleyado ang bukod tanging bumati sa kanya, ngunit wala sa mood si Julius, kaya sa simbolikong tugon, tumuloy siya sa opisina ni Kela Radcliffe. Magkakaroon ka ba ng problema? Nang makitang pumasok si Julius Reed, nag-aalalang tanong ni Kela Radcliffe. Sa sandaling ito, hindi siya nag-aalala tungkol sa kanyang sariling kaligtasan, ngunit tungkol kay Julius Reed. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Nakangiting sabi ni Julius Reed, na upo sa tabi ni Kela Radcliffe, hindi sinasadyang napasulyap ang mga mata sa cellphone nito. Nakita niya ang isang artikulo ng balita na binanggit ang Radcliffe Group. Anong nangyayari? Kinuha niya ang cellphone at nag-browse dito. Habang pinag-aaralan niya ng mas malalim ang artikulo, muling natabunan ng hamog na nagyelo ang kanyang mukha. Matapos kumalat ang video ni Kwame Potter na binugbog sa Five River Province, hinukay pa ng ilang paparazzi ang pagkakakilanlan ni Kela Radcliffe, na lantarang sinasabi na siya ang project manager ng pinakabagong proyekto ng Radcliffe Group. At dahil ang Golden Eagle Group, na kabilang sa pamilyang Potter, ay isa ring nangungunang negosyo sa Five River Province, nagpasya silang makipagdigma sa Radcliffe Group pagkatapos malaman ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Kela Radcliffe. Ang digmaang ito na walang usok ay malapit nang magsimula. Samantala, biglang tumunog ang cellphone ni Julius Reed. Tatawag na lang ako. Binigyan niya ng bahagyang ngiti si Kela Radcliffe at tumalikod na para maglakad palabas ng opisina. Kuya, ang bagay na ipinagkatiwala mo sa akin ay nalinaw na. Ang mga gumagawa ng trabaho ay tinatawag ang kanilang sarili na Iron Hoof, ngunit kung sino ang nasa likod ng Iron Hoof, wala silang ideya. Ang nagmamadaling boses ni Aaron Jackson ay dumating sa receiver, binigyan ng Iron Hoof ang bawat isa sa kanila ng 5 milyon at nangakong ilalabas sila sa bilangguan sa loob ng ilang taon. Ang alak ay naihanda ng maaga, at sila ay may ganap na kontrol sa mga galaw ng iyong hipag. Ano ang backstory nitong Iron Hoof? Huminga ng malalim si Julius Reed, mahigpit na nakakuyom ang kanang kamay. Kami ay tumitingin dito, at mayroon kaming isang clue ngayon. Iron Hoof ay karaniwang kumukuha ng pera para sa mga trabaho, katulad ng isang middleman. Ang dalawang driver ay responsable lamang sa pag-inom at pagmamaneho, habang ang ibang koponan ay nanunood sa iyong mga galaw. Sa una ay naisip ko na sila ay kinuha din ng Iron Hoof. Mabilis na iniulat ni Aaron Jackson ang kanyang mga resulta ng pagsisiyasat. Hasiwan ang dalawang driver na iyon ayon sa iyong nakikita. Gayon din, tulungan akong suriin ang isang mamamahayag na nagngangalang Ben Asher, alamin ang pinagmulan ng kanyang pinakabagong balita. Naramdaman ni Julius Reed na may naka-off, dahil sa video, palaging naka-off camera si Kela Radcliffe, paminsan-minsan ay lumalabas lang sa profile. Ngunit ang mamamahayag na ito na nagngangalang Ben Asher ay nakapagsulat ng ganoong artikulo, na direktang nagtatarget kay Kela Radcliffe, na malinaw na nagpapahiwatig na may nagtuturo sa kanya mula sa likuran. At tiyak na hindi ito ang parehong grupo ng mga tao na nagkalat ng video. Naiintindihan. Pagkasabi nito, ibinaba ni Aaron Jackson ang tawag at sinimulan ang investigasyon. Maya-maya lang, lumabas ng opisina si Kela Radcliffe na may hawak na notepad. Nagpapatawag ng board meeting ang kumpanya, sumama ka sa akin. Oo naman. Tumanggaw si Julius Reed at hindi na masyadong nag-isip. Madalas na ipinatawag ang mga pulong ng board, at kahapon lang, nakipag-usap na siya sa mga miyembro ng Radcliffe family na ito. Nagdududa siya na mayroon silang lakas ng loob na gumawa ng anumang walang ingat na galaw ngayon. Pero pagpasok pa lang nila sa conference room, ramdam nila na medyo off ang atmosphere. Napatingin ang lahat sa kanila na may kakaibang ekspresyon, lalo na si Otis Radcliffe, na talagang nakangiti. Dahil narito ang lahat, sasabihin ko lang sa madaling sabi ang layunin ng pagpupulong na ito. Isinuot ni Zaid Radcliffe ang kanyang salamin sa pagbabasa at sinabi sa mahinang boses, narinig na ninyong lahat na ang Golden Eagle Group, sa ilalim ng Potter Family Banner, ay nagbabalak na kumilos laban sa atin sa lalong madaling panahon. Ang Golden Eagle Group ay isa sa nangungunang 10 negosyo sa Five River Province na may mga industriya sa iba't ibang sektor.
At ang dahilan ng sitwasyong ito ay dahil nasaktan ng isa sa aming mga empleyado si Young Master Potter. Habang sinasabi niya ito, hindi niya namamalayan na tumingin kay Julius Reed, isang bahagyang at halos hindi kapansin-pansing ngiti na kumukulot sa gilid ng kanyang bibig. Ano ba? May ganyan. Kaninang umaga ko lang nalaman, may bumugbog talaga kay Potter family Young Master. Isa sa 4 na Young Masters, Young Master Potter. Siya ay tinamaan ng isang tao mula sa aming sariling grupo. Ang silid ng komperensya ay sumabog sa isang daldal ng mga tinig at walang tigil na talakayan. Julius Reed, sinusubukan mo ba kaming patayin? Bang! Hinampas ni Otis Radcliffe ang mesa at tumayo, sumisigaw, binagbog mo si Young Master Potter at may lakas ka pa ring pumasok sa trabaho. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 58, binigyan kita ng pagkakataon sa lungguhit L. Ang orihinal na tahimik na conference room ay biglang napuno ng amoy ng pulbure. Parang bagyo ang video ni Julius Reed na brutal na umaatake kay Kwame Potter. Nagwawali sa buong 5 Enver Province. Nakita ng bawat executive ng Radcliffe Group ang video at napakalinaw tungkol sa layunin ng pagtawag ni Otis Radcliffe sa board meeting na ito. Ilang tao ang lihim na naawa, na iniisip na si Kela Radcliffe at ang kanyang asawa ay nasiyahan sa limelight ng wala pang isang araw bago ibinalik sa lupa. Dapat malaman na sa ilalim ng napakalaking pressure mula sa Golden Eagle Group, kahit na ang Titan Group ay malamang na hindi ito makatiis. Sinaktan ko nga siya, pero ano? Kung si Kwame Potter ay maglalakas loob na magpakita sa harapan ko, hindi ko nagagawing bugbugin siya muli. Sagot ni Julius Reed na may malabong ngiti sa mukha ng pagtatanong ni Otis Radcliffe. Ang isa sa dating makapangyarihang, 4 Young Masters, ng lungsod ng probinsya ay tila walang pinagkaiba sa isang ordinaryong dumadaan sa kanyang mga salita. Otis, masyado kang naiinip. Sumandal si Julius Reed sa kanyang upuan, patuloy na tinapik ang tabletop gamit ang kanyang mga daliri. Huwag mong kakalimutan, may kasunduan ka sa Titan Group. Alam mo kung ano ang nilalaman, di ba? Siya ang nagmungkahi ng sagnay sa kontratang iyon, na idinagdag ni Ovidio Cook sa kasunduan. Idinisenyo ito upang maging isang matalas na espada na nakasabit sa ulo ng Radcliffe family sakaling gumawa sila ng anumang labis na aksyon. Nang marinig na binanggit ni Julius Reed ang mga tuntunin ng kontrata, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zaid Radcliffe, at ang kanyang mga mata ay nanliit sa mga hiwa. Ang ganitong mga lihim ng negosyo ay alam lamang ng mga nakatataas ng Titan Group at ng ilang pangunahing tagapamahala ng Radcliffe Group, wala nang iba. Ngunit ngayon, ang kanyang sariling manugang ay naglakas loob na magsalita, na nagpapahiwatig na mayroon silang hindi malinaw na relasyon ni Ovidio Cook. Noong una, nag-aalala si Zaid Radcliffe kung paano mababawi ang kanyang dignidad at itaboy ang mag-asawang ito sa kumpanya. Dahil hanggat nanatili sila sa Radcliffe Group ng isang araw, hindi siya komportable. Pero sinong mag-aakalang mabilis lang dumating ang pagkakataon? Ang kanyang walang pag-iisip na manugang ay talagang binugbog ang Young Master Potter sa publiko, na pinilit si Kwame Potter na gumapang sa lupa na parang aso. Ang pamilyang magpapalayok ay nagkaroon ng nag-iisang anak na lalaki, kaya't may isip kung gaano kagalit si Stanislaus Potter. At pagkatapos na matanggap ang balita, pinakipag-ugnayan niya si Otis Radcliffe sa mga tao mula sa Potter family, na inihiwalay ang sarili sa kanyang apo at sa kanyang asawa. Titan Group. Marahil sa ngayon, si Mr. Stanislaus Potter, ang chairman ng Golden Eagle Group, ay nakikipag-usap kay Ovidio Cook, ang pinakamayamang tao sa Gonzales City. Sa tingin mo ba ay sasaktan ni Chairman Cook ang Golden Eagle Group? Ipinilig ni Zaid Radcliffe ang kanyang ulo. Ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang mapang uyam ng ngiti. Totoo ang lumang kasabihan, kung mas matanda ang luya, mas maanghang ito. Ang kanyang manugang ay malinaw na masyadong berde upang kunin siya. Sa kanyang pananaw, anuman ang relasyon ni Ovidio Cook kay Julius Reed, pipiliin nilang magkompromiso sa harap ng Golden Eagle Group. Ang video ay kumalat sa buong Five River Province, at ang Potter family ay galit na galit. Sino ang maghahanap ng discomfort sa ganoong oras? Ngayon, anong trump card ang natitira mo? Idiniin ni Otis Radcliffe ang kanyang mga kamay sa mesa at tumingin kay Julius Reed mula sa itaas. Napakaraming insulto ang naranasan niya nitong mga nakaraang araw at hindi niya kayang lunukan ang mapait na tabletang ito.
At ngayon ay ang kanyang pagkakataon para sa paghihiganti. Ngayon, salubungin natin si Young Master Kwame Potter sa Radcliffe Group ng may mainit na palakpakan. Pagkasabi noon, ang mga labi ni Otis Radcliffe ay nakakurbo sa isang ngiti. Tumayo siya at nanguna sa pagpalakpak, nakatingin kay Julius Reed na maaaring tumingin sa isang patay na tao. Creak! Biglang bumukas ang pinto ng meeting room, at pumasok si Kwame Potter kasama ang isang dosenang bodyguard. Mr. Reed, matagal nang hindi nagkikita. Pagkapasok sa silid, pumunta si Kwame Potter sa likuran ni Julius Reed, hinawakan ang kanyang balikat, at nagtanong ng may sarkastikong tono, narinig ko lang na sinabi mo, kung maglalakas loob akong sumama, hindi mo na ako sasagutin muli. Tama, maliwanag, maling oras ang napili mo. Umiling si Julius Reed, tumayo, at pinalo ng suntok ang mukha ni Kwame Potter. Bang! Natigilan, napaatras si Kwame Potter ng ilang hakbang, baka sa kanyang mukha ang matinding sakit. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Tinakpan ang dumudugong ilong, tumayo si Kwame Potter sa pagkabigla, na pagkatapos ay naging galit. Hindi siya makapaniwala na ang kabilang partido ay talagang naglakas loob na kumilos. Bugbugin mo siya para sa akin. Sigaw ni Kwame Potter, nagngangalit ang mga ngipin sa galit. Nagpalitan ng tingin ang mga bodyguard at saka sumulpot na parang mga gutom na lobo. Bang! Nang walang anumang kalabisan na salita, si Julius Reed ay naghagis ng isang matinding suntok. Habang umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga bali ng buto, ang unang lalaking naabot ay nakahandusay sa lupa, umiiyak sa matinding paghihirap. Fuck! Fuck! Ang kanyang mga braso ay lubhang nakapilipit, malinaw na nagpapahiwatig na ang kanyang mga buto ay nabali na. Ang natitirang mga bodyguard, makalipas ang ilang sandali, ay pinabagsak din sa lupa. Naramdaman din ni Kwame Potter ang lamig sa kanyang gulugod, ang mga kasanayan ni Michael ay napakaganda, na nakipaglaban sa mga underground boxing matches, at bihirang makatagpo ng kapantay. Pero ngayon, napakadali niyang natalo. Huwag kang lalapit, binabalaan kita, huwag kang lalapit. Habang pinapanood si Julius Reed na papalapit, hindi napigilan ni Kwame Potter na manginig, puno ng takot ang kanyang mga mata. Sinabi ko sa iyo, kung maglakas loob kang lumapit, pagkatapos ay humanda ka na matalo. Mabagal na lumakad si Julius Reed, ngunit sa bawat hakbang niya ay nagpapalalim ang takot ng Potter family people. Bata, binabalaan kita, kung tatawid ka sa pamilyang Potter, hindi ka magiging maayos. Si Kwame Potter, na nakahawak sa kanyang nasugatan na mukha, ay nagawang pisilin ang mga salitang ito sa pamamagitan ng mga nakapikit na ngipin. Well, gusto kong makita ang tungkol doon. Nanliit ang mga mata ni Julius Reed, at parang lawin, sumugod siya kay Kwame Potter at marahas na sinampal sa mukha. Sampal. Sinabayan ng malutong na tunog, damaloy ang dugo mula sa mga sulok ng bibig ni Kwame Potter. Hindi pa ako pumupunta para makipag-ayos sa iyo, at naglakas loob kang lumapit sa akin ng mag-isa. Tinapakan ni Julius Reed ang katawan ng mga bodyguard at lumapit. Kwame Potter, huwag kang lalapit, hindi ka pakakawalan ng tatay ko. Napaatras tuloy si Kwame Potter na parang nakakita ng dyablo. Naaalala ang kanyang makapangyarihang background ng pamilya, karaniwan siyang gumagala kasama ang kanyang mga bodyguard na nagdudulot ng gulo at hindi pa nakikilala ang sinumang nang ahas na lumaban. Kung tutuusin, sino ang maglalakas loob na i-provoke ang gintong signboard na ang Potter family? Ngunit ngayon, si Kwame Potter ay nakaramdam ng takot sa unang pagkakataon. Nadama niya na ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang miyembro ng Potter family ay maaaring hindi mahalaga sa harap ni Julius. Tambo, pamilya ng Potter Young Master. Umiling si Julius Reed at tinapakan ang kaliwang paa ni Kwame Potter. Basag. Ang malinaw na tunog ng pagkabasag ng buto ay nagpatindig sa mga balahibo ng lahat. Papatayin kita. Namula ang mukha ni Kwame Potter sa sakit, pumulupot siya sa pintuan, masyadong masakit para magsalita. Nang magawa ang lahat ng ito, nilinggan ni Julius Reed ang kanyang ulo upang tingnan si Otis Radcliffe at nagtanong sa malamig na tono, ang reporter na iyon na nagngangalang Ben Asher, ikaw ba ang nagbigay sa kanya ng impormasyon? Dahil ang mga Radcliffe, parehong lolo at apo, ay nakipagsabuatan sa Potter family, ang pagkakakilanlan ng whistleblower ay nagbubunyag mismo. Anong pinagsasabi mo?
Anong impormasyon ang nalik ko? Binabalaan kita, huwag kang kumilos ng walang ingat. Medyo nanginginig ang boses ni Otis Radcliffe. Sa katunayan, nakilala niya si Julius Reed mula sa video bago pa man ibigay ni Zaid Radcliffe ang utos. Agad siyang nakipag-ugnayan sa isang kaibigang mamamahayag at sapilitang inilantad ang pagkakakilanlan ni Kela Radcliffe, na inilihis ang kasawian sa kanilang dalawa. Pagkatapos din itong matanggap ang kasiguruhan ni Stanislaus Potter na nagkaroon siya ng lakas ng loob na manindigan kay Julius Reed. Ngayon na kahit si Young Master Potter ay nabalian na ng paa, paanong hindi siya matatakot? Buzz. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Julius Reed sa kanyang bulsa. Inilabas niya iyon, at ipinakita sa screen ang isang mensahe mula kay Aaron Jackson. Ang mensahe ay dalawang maikling salita lamang, Otis Radcliffe. Binigyan kita ng pagkakataon, pero sinayang mo. Bang! Biglang tumangala si Julius Reed, at parang kidlat, naabot niya si Otis Radcliffe at isinandal ang ulo sa conference room table. Si Otis Radcliffe, na nahuli, ay sumigaw nang bumagsak ang kanyang buto ng ilong, umaagos ang dugo sa kanyang ilong at mukha, na tumalsik sa buong mesa. Lahat ay huminga ng malalim, nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugad. Bang! Hindi na siya hinintay ni Julius Reed na gumaling, lumundag at sinipa si Otis Radcliffe sa pader sa likod niya. Binalaan na kita. Pwede mo akong paglaruan, ayos lang. Pero kung maglakas loob kang isali si Kela Radcliffe, lumalampas na yan. Sa sinabi nito, humakbang siya sa dingding, binuhat si Otis Radcliffe gamit ang isang kamay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 59, Kasunduan sa Lungguhit 1. Julius Reed, anong ginagawa mo? Tumigil ka agad. Noon lang natauhan si Zaid Radcliffe. Itinuro niya si Julius Reed gamit ang nanginginig na mga daliri at galit na sumigaw, baliw ka. Kung ipagpapatuloy mo ito, mapupunta ka sa impyerno. Sa pamilya Radcliffe, si Otis Radcliffe ang pinakamamahal ni Zaid Radcliffe, na walang ginawang pagsisikap sa pag-aayos sa kanya bilang kahalili. Ngunit ngayon, binubugbog ni Julius Reed si Otis Radcliffe hanggang sa dagwang pulpol sa harap mismo ng kanyang mga mata. Dumudugo ang puso ng matanda. Hindi niya gustong patayin si Julius Reed gaya ng ginawa niya ngayon. Ganun ba? Gusto ko talagang pumunta sa impyerno, ngunit kailangan mong itanong kung ang hari ng impyerno ay maglakas loob na kunin ako. Sa isang kamay, inihagis ni Julius Reed si Otis Radcliffe sa lupa. Thud. Si Otis Radcliffe sa lupa ay nagluwa ng isang subo ng dugo, ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Kung sino man ang maglakas loob na isali si Kela Radcliffe, ito ang kahihinatnan. Natapakan niya ang kanyang paa sa dibdib ni Otis Radcliffe, nanlilisik ang lahat sa conference room. Nang makitang binugbog ang kanyang pinakamamahal na apo, namula ang mga mata ni Zaid Radcliffe, at ang kanyang matanda na katawan ay tila handa ng gumuho anumang oras. Sa kanyang pinakamaligaw na panaginip, hindi niya inaasahan na si Julius Reed ay maglalakas loob na gumawa ng ganoong matinding pinsala kay Kwame Potter sa harap ng lahat. Siya at ang kanyang apo ay nagplano na hulihin si Julius Reed at pagkatapos ay ibigay siya sa pamilya ng Potter, na nagsagawa ng pagpatay sa pamamagitan ng proxy. Ngunit sino ang makakaalam na si Julius Reed ay magiging baliw, marahas na umaatake sa Potter family Young Master, na nagdudulot ng kanilang buong plano sa wala, at iniwan si Otis Radcliffe na malubhang nasugatan. Sa pagtingin kay Otis Radcliffe na nakahandusay sa lupa, namilipit sa sakit ang puso ni Zaid Radcliffe. Kung sino man ang maglakas loob na hawakan si Kela Radcliffe, ito ang naghihintay sa kanila. Ang mga mata ni Julius Reed ay kumikislap sa malamig na kinang. Mahirap para sa sino man na isipin na ang isang maginoong lalaki ay maaaring kumilos ng napakabaliw kapag siya ay kumilos. Ikaw. Hindi mapigil ang pagkibot ng bibig ni Zaid Radcliffe, nanginginig ang kanyang katawan ng hindi sinasadya. Nanlamig ang kanyang mga mata ngunit bakas din ang kawalan ng kakayahan. Nang makitang hindi niya ito kayang madaig, at sa pagyapak ng kanyang apo, nasabi na lamang niya sa malalim na boses, bitawan mo ang apo ko. Kung si Otis Radcliffe ay hindi nakatanggap ng medikal na paggamot para sa kanyang malubhang pinsala sa lalong madaling panahon, siya ay maaaring mamatay o may iwanang kalahating patay. Pwede ko siyang bitawan, pero kailangan mong pumayag sa isang kondisyon.
Lumingon si Julius Reed, malamig na nakatingin sa timeline ng Radcliffe family. Anong kondisyon? Mabilis na tanong ni Zaid Radcliffe, handang tanggapin ang anumang bagay na hindi masyadong kalabisan. Palagi kong nararamdaman na ikaw ay dumarating sa mga taon at hindi na karapat-dapat na maging chairman. Ang Radcliffe Group ay nangangailangan ng sariwang dugo upang pangunahan ang lahat ng mga kasamahan sa isang bagong kabanata. Ipinatong ni Julius Reed ang kanyang mga kamay at nagkibit-balikat, alam kong hindi mo ito tatanggapin, kaya napagpasyahan kong makipagpustahan sa iyo. Basta't handa kang ibigay ang posisyon ng chairman kay Keller Radcliffe, hahayaan kitang kunin si Otis Radcliffe. Kalokohan. Umirap si Zaid Radcliffe, nakaramdam ng matinding kahihiyan. Bumaba. Imposible. Huwag ka munang excited. Si Julius Reed ay kumalas sa kanyang kamay, na nilagdaan ang helmsman ng pamilyang Radcliffe na manatiling kalmado, nagtatakda kami ng isang deadline ng 1 linggo. Kung ang pagpapahalaga ng kumpanya ay bumababa ng higit sa 3% sa oras na ito. Ngunit kung sa loob ng linggong ito, ang halaga ng merkado ng kumpanya ay tumaas, pagkatapos ay patunayan na tunay na natatanghal, at ito ay dapat na talagang mapansin sa Radcliffe. Fine. Sumasang-ayon ako sa iyong mga tuntunin. Iminuwestro ni Zaid Radcliffe ang pinto at inutusan ang kanyang sekretarya, gawin ang sinasabi niya, gumawa ng isang formal na kontrata, at ipanotaryo ito. At gusto kong magdagdag ng isa pang sagnay, na ang buong pamilya ni Keller Radcliffe ay umalis din. Ngayon, hindi lang si Julius Reed ang kinaiinisan niya kundi pati ang buong pamilya ni Keller Radcliffe. Noong una, nag-aalala siya kung paano paalisin si Keller Radcliffe sa kanyang kumpanya at panatilihin ang posisyon ng bagong pinuno ng proyekto para kay Otis Radcliffe, ngunit ngayon ay talagang pumasok na si Julius Reed sa kanyang bitag. Dahil nasa bingit ng digmaan ang Potter family, hindi maiiwasan ang pagbaba sa market value ng Radcliffe Group. Not to mention 3%, kahit 30% ay posible. Ano man ang mangyari, parehong sina Julius Reed at Keller Radcliffe ay miyembro ng Radcliffe family at dating nagtrabaho sa Radcliffe Group. Bagamat siya at si Otis Radcliffe ay gumawa ng mga pagpapasya ng mabuting kalooban at nakipagtulungan sa pamilyang Potter upang alisin si Julius Reed, si Stanislaus Potter ay malinaw na hindi ganoon kalaki. Sa panunood ng buong Five River Province kung paano ililigtas ng chairman ng Golden Eagle Group ang mukha, hahayaan ba ni Stanislaus Potter ang Radcliffe Group na makatakas? Sa pamamagitan lamang ng pagdurog sa Radcliffe Group at pagbabayad kay Julius Reed at sa kanyang asawa, may lalabas niya ang nakakulong na galit sa kanyang puso. Upang mailigtas ang mukha para sa pamilyang Potter, ang Radcliffe Group ay hindi maaaring hindi maging isang sakripisyong tupa. Kung ganoon nga, bibigyan ko ng isa pang pagkakataon si Otis Radcliffe. Tandaan mo ang aking mga salita, kung maglalakas loob kang isali muli si Keller Radcliffe, ipapadama ko sa iyo na sana nasa impyerno ka. Inalis ni Julius Reed ang kanyang paa sa dibdib ni Otis Radcliffe. Nang makita ang eksenang ito, tuluyang kumalma ang puso ni Zaid Radcliffe na kanina pa nasa suspense. Julius, mas mabuting tumakbo ka. Hindi ka pa kakawalan ng Potter family people. Nag-aalalang tumayo si Keller Radcliffe mula sa upuan at hinawakan ang kamay ni Julius Reed. Kailangan mong umalis dito ng mabilis, hintayin mong lumipas ang bagyo, at pagkatapos ay makakabalik ka na. Pagkatapos matamaan ang Kwame Potter, gugustuhin ni Stanislaus Potter ang iyong buhay. Bilang supling ng isang kilalang pamilya, alam na alam niya ang mga pamamaraan na ginagamit ng makapangyarihang mga bahay na ito. Ginawa ni Julius Reed ang Potter family na nawalan ng mukha, at sa ilalim ng pagsisiyasat ng hindi mabilang na mga pares ng mga mata, ang Potter family ay hindi maiiwasang mag-settle ng mga score. Tumakbo ka. Hindi ka nila mapipigilan. Kinagat ni Keller Radcliffe ang kanyang labi gamit ang kanyang mga ngipin, na pilit na tinulak si Julius Reed patungo sa pinto. Alam niya, kung talagang gustong umalis ni Julius Reed, walang sino man sa mga lalaking ito ang makakapidyo sa kanya dito. Narito ang aking pera, kunin ito at umalis sa Gonzales City, mas malayo ang mas mahusay. Galit na galit siyang kumuha ng card mula sa kanyang pitaka at itinulak ito sa kamay ni Julius Reed, ang pinay-anibersaryo ng kasal natin. Bilisan mo, umalis ka. Nang makita ang kinakabahan at balisang hitsura ni Keller Radcliffe, naramdaman ni Julius Reed ang init sa kanyang puso. Marahan niyang hinaplos ang ulo ni Keller Radcliffe,
At magiliw na sinabi, minsan kong sinabi na ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Isipin mo ang Radcliffe Group bilang pandagdag na dote ko sa iyo. Julius, baka sa mukha ni Keller Radcliffe ang pag-aalala. Huwag kang mag-alala, ang Potter family ay hindi kwalipikadong guluhin ako. Ngumiti si Julius Reed, tumalikod, at kinaladkad si Kwame Potter, dahan-daang naglaho sa koridor. Nang nasa labas na siya, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Aaron Jackson, may aakay ako. Maghandang makipagpalitan ng pera kay Stanislaus Potter mamaya. Kuya, hindi mo nakuhanan ang Kwame Potter, hindi ba? Eksakto. Gusto kong makita kung gaano kahalaga ang kanyang pinakamamahal na anak. Sige, papunta na ako. Mabilis na tumugon si Aaron Jackson, na unang natigilan sa kabilang linya. Sa loob ng meeting room, tahimik ang lahat, at ang mga empleyado ay hindi naglakas loob na huminga ng napakalakas. Sa halimbawa ni Otis Radcliffe bago sila, walang nang-ahas na mag-harbor ng mga disenyo laban kay Keller Radcliffe. Kung tutuusin, talagang nakakatakot ang isang unhinged Julius Reed. Mula ngayon, ako na ang magiging bagong chairman ng grupo. Huminga ng malalim si Keller Radcliffe, pinatibay ang kanyang puso at agad na nag-transform sa isang ganap na kakaibang tao. Determinado siyang protektahan ang pagkakataong napanalunan ni Julius Reed para sa kanya at agawin ang posisyon ng chairman mula sa mga kamay ni Zaid Radcliffe. Haharapin niya ang Golden Eagle Group, kahit na ito ay tulad ng isang mantis na sinusubukang ihinto ang isang karwahe. Huwag kalimutan ang aming kasunduan, kung bumaba ang halaga sa merkado ng 3%, aalis ka dito. Si Zaid Radcliffe ay malamig na tumingin sa kanyang apo, pagkatapos ay umalis na may seguridad upang dalhin si Otis Radcliffe sa ospital. Sa kanyang pananaw, sa pinakahuling hapon na ito, kailangan nang lumabas si Keller Radcliffe sa kumpanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 60, naghihiganti si Theodore Kensington sa lungguhit L. Ang pagbisita ni Kwame Potter sa Radcliffe Group na naghahanap ng paghihiganti ay parang isang napakalaking bomba, na agad na kumalat sa kabuuan ng Gonzales City. Bukod dito, ang mga mausisa, pagkatapos ng ilang paghuhukay, ay pinatunayan na ang lalaki sa video ay tunay na manugang ng Radcliffe family, ang katatawanan ng Gonzales City na si Julius Reed. Binuhay din nito ang mga alaala ng kahindik-hindik na kasal na iyon mula sa 3 taon na ang nakalilipas, isang paksang kinagigiliwan ng mga tao na talakayin muli. Ngunit ito ay malinaw na ang Potter family ay hindi hahayaan ito pumunta madali, na sinampal ang mukha ni Kwame Potter, hindi maiiwasang madamay ang nauugnay na Radcliffe family ni Julius Reed. May mga chismis pang ang kumakalat na nagpasya ang Golden Eagle Group na kumilos laban sa Radcliffe Group na may layuning bawasan ng kalahati ang market value nito. Samantala, malapit sa isang sasakyang Mercedes hindi kalayuan sa gusali ng Radcliffe Group. Young Master, sa tingin mo ba makakatakas siya sa pagkakataong ito? Si Cash Leopold, na nakaupo sa passenger seat, ay tumalikod at nagtanong. Sa kanyang mga mata ay kumislap ang isang hindi masabi na puot. Ang pamilyang Potter ay isang kilalang sambahayan ng lungsod ng probinsya. Ang insidente ng pagtahol ng Kwame Potter na parang aso ay kilala na ngayon, at karaniwang itinapon nila ang kanilang mukha hanggang sa southern gate ng langit. Kung makakaligtas siya dito, kailangan ko talaga siyang suriin muli. Pinag-cross ni Jackson Brandon ang kanyang mga paa, ang lamig sa kanyang mga mata ay hindi nakikilala. Ang unang taong sumampal kay Jackson Brandon sa mukha ay si Julius Reed. Nga pala, nalaman mo ba ang bagay na hiniling kong suriin mo? Mas mabuting huwag isipin ni Gerard Cook na kaya niyang lokohin ang pera ko dahil lang sa manager siya ng branch office ng Freeblade Group. Ilang araw na ang nakalipas, gumastos siya ng malaking halaga sa pagkuha kay Gerard Cook upang kunin si Julius Reed, ngunit ang nakakagulat, hindi lamang ang pera ay nawala, ngunit si Julius Reed ay tila ganap na hindi naabala at kahit na nagkaroon ng apdo upang bugbugin ang Potter family Young Master. Young Master, ang branch office ng Freeblade Group ay sarado kamakailan. Maging ang kanilang gold mine, Blackwind Entertainment, ay sinuspinde ang negosyo. Sumimangot si Cash Leopold at sinabing, karaniwan ay mapagkakatiwalaan si Gerard Cook, at dahil nakikitungo siya sa aming Brandon family sa pagkakataong ito, hindi niya dapat sirain ang kanyang pangako.
Nagpadala ako ng isang tao sa Five River Province para malaman kung ano talaga ang nangyayari. Tumango si Jackson Brandon, ngunit nakatutok pa rin ang mga mata sa entrance ng Radcliffe Group Building. Sayang, hindi ko siya kayang mamatay sa kamay ko. Habang nagsasalita siya, nanggigigil ang kanyang mga ngipin at pinukpok ang isang kamao sa upuan ng Mercedes. Malamig na sinabi ni Cash Leopold sa tabi niya, nandyan din si Aaron Jackson. Kung hindi aalisin ang taong ito, sa huli ay magiging malaking banta siya sa atin. Mula nang magsimula siyang magtrabaho para sa pamilyang Brandon, si Aaron Jackson ang unang taong naglakas loob na sumakay sa kanya. Hindi kinaya ni Cash Leopold ang insultong ito. Akala niya sa mga problema ni Julius Reed, magandang pagkakataon na gamitin ang Potter family para paalisin din si Aaron Jackson, pero hindi man lang kumibo si Aaron. Tito Leopold, sapat na ba ang kakayahan ng mga taong inayos mo? Nang marinig ito, medyo hindi nasisiyahang sinabi ni Jackson Brandon, kaninang umaga siniguro mo sa akin na tiyak na makakatagpo si Julius Reed ng hindi napapanahong kamatayan. Ngunit ngayon, nasa loob pa rin siya ng gusali ng grupong ito. Pagkatapos walang salita mula sa Three-Blade Group, umasa si Jackson Brandon sa Cash Leopold na gumamit ng mga nakaraang koneksyon para tumawag sa isang grupo. Ang pinuno ng grupo ay isang lalaking nagngangalang Ironhoof. Kaninang umaga, tinawagan siya ng Ironhoof, na sinasabing mamamatay si Julius Reed sa isang aksidente sa kalsada. Pagkatapos lamang na marinig ang tungkol sa pagdating ni Kwame Potter sa Radcliffe Group, napagtanto nila na si Julius Reed ay hindi patay, hindi man lang nasugatan. Young Master, talagang hindi inaasahan. Sinuri ko ang pagkakakilanlan ni Julius Reed, ngunit wala akong makitang anuman. Nag-aalala ako, baka mayroon siyang malakas na suporta. Alam ni Cash Leopold ang paraan ng Ironhoof ng mahusay na paggawa ng mga bagay. Ang middleman na ito ay karaniwang maaasahan sa pagsasagawa ng mga bayad na gawain, na bihirang makatagpo ng sagabal. Ang maikli ang Ironhoof ay nagpapahiwatig na si Julius Reed ay hindi ordinaryong tao. Ngunit sa paggamit ng lahat ng kanyang mga mapagkukunan, wala siyang nakita ni isang palatandaan tungkol sa kanya. Para bang tumalsik sa bato ang lalaki, walang iniwang bakas na kasunod. Sambakang, my ass. Kung mayroon siyang anumang bakang, hahayaan ba niya si Otis Radcliffe na ay bully siya ng ganoon sa loob ng 3 taon? Ngumuso ng masama si Jackson Brandon. Sa Gonzales City, na hindi alam ang kalunos-lunos na sinapit ni Julius Reed sa nakalipas na 3 taon, na ang katayuan sa Radcliffe family ay hindi man lang maihahambing sa asong pinalaki ni Old Master Radcliffe. Kung talagang may kakayahan siya, sino ang kukuha ng ganitong kahihiyan? Ayokong makarinig ng anumang mga dahilan. Kung hindi mo makuha si Keller Radcliffe ngayon, umalis ka na dito. Habang nagsasalita si Jackson Brandon, mas lalo siyang nagalit. Siya ay gumastos ng malaking halaga ng pera, lahat ay walang kabuluhan. Young Master, makasigurado ka, naayos ko na ang lahat. Sa sandaling lumabas si Keller Radcliffe sa gusali ng Radcliffe Group, agad siyang huhulihin ng mga Ironhoof men at ihahatid siya sa iyong vilya. Sa pagharap sa pag-alitan ng Young Master, si Cash Leopold ay hindi nang ahas na sumagot. Kung maglakas loob kang sampilan ang mukha ko, huwag mo akong sisihin sa panggugulo sa babae mo. Sa pagtingin sa skyscraper ng Radcliffe Group, isang masamang apoy ang kumikislap sa mga mata ni Jackson Brandon. Dahil si Julius Reed ay nahulog sa mga kamay ni Kwame Potter, malamang na hindi siya mabubuhay. Ang kanyang paghihiganti ay kailangang humingi kay Keller Radcliffe. Hindi pa natatagalan ang Mercedes nang dahan-daang huminto ang isang Audi patungo sa gusali ng Radcliffe Group. Sa loob ng sasakyan, 5 lalaking nakasuot ng puti ang nakaupo ng maayos. Ang impormasyon ba ay tumpak? Tanong ng lalaking nakaupo sa passenger seat sa malalim na boses. Walang mababakas na ekspresyon sa mukha niya, makapal lang ang intensyon na pumatay. Kuya Abernathy, matagal nang nanonood ang mga kapatid natin mula sa martial arts school, at talagang pupunta si Aaron Jackson sa Radcliffe Group. At saka, dominating tiger lang ang dala niya, mahinang sagot ng isang binata na nakaputi na nakaupo sa likod. Aaron Jackson, kung maglakas loob kang patayin ang mga tauhan ko, huwag mong asahan na magiging magalang ako. Si Theodore Kensington, na nakaupo sa passenger seat, ay mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga kamao,
ang kanyang mga ngipin ay maririnig na nagngangalit. Ilang araw na ang nakalilipas, bigla siyang nakatanggap ng abiso na ang isang malayong kamag-anak niya, na kilala bilang Black Bear, ay pinatay ng kahindek-hindek sa Gonzales City. At sa katawan ni Black Bear, may soul-chasing order din. Sa buong Gonzales City, alam ng lahat na ang soul-chasing order ang pirma ni Aaron Jackson. Maliwanag, ang Black Bear ay pinatay ni Aaron Jackson sa hilaga ng lungsod sa hindi malamang dahilan. Matapos malaman ang balitang ito, agad na inilipat ni Theodore Kensington ang mahigit 100 elite at nagtayo ng 2 martial arts school sa mga ari-arian ni Aaron Jackson. Ngayon, nang marinig na lalabas si Aaron Jackson at isang tao lang ang kasama niya, maagang pumunta si Kensington dito para mag-ambush. Ayan na siya. Itinuro ng driver na nakaputing damit ang isang malayong BMW 7 Series, medyo excited ang tono nito. Ang mga pagsasamantala ni Aaron Jackson ay itinuturing na maalamat sa Five River Province, isang testamento sa kanyang mga pambihirang katangian. Ngayon na malapit na nilang ibagsak si Aaron Jackson sa Gonzales City, natural na makaramdam ng kaunting kirot sa loob. Maghintay hanggang sa siya ay lumabas, pagkatapos ay kumilos sa kalsada. Huminga ng malalim si Theodore Kensington, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa apoy ng paghihiganti. Hindi nagtagal, sabay na lumabas ng gusali sina Aaron Jackson at Julius Reed, kasama si Dominating Tiger na may bitbit na sako sa likod nila, na hindi alam ang laman nito. Pagkasakay ng tatlo sa kotse, dahan-daang lumayo ang BMW. Nagsimula na rin ang Audi at nagmaneho sa ibang direksyon. Maging maayos tungkol dito mamaya, at huwag mag-iwan ng anumang ebidensya. Nang makarating sila sa isang maliit na kalsada sa timog ng lungsod, sumenya si Theodore Kensington, at agad na bumaba ng sasakyan ang 4 na lalaking nakasuot ng puti, at sumakay ng isang tumpok ng mga hadlang sa kalsada mula sa puno ng kahoy. Siya mismo ang nanatili sa sasakyan. Ang 4 na lalaking iyon ay mga piling tao sa kanyang mga piling tao, at ang pagkuha sa tatlo ay hindi isang malaking problema para sa kanila. Ang kalsadang ito ang hindi maiiwasang daanan ni Aaron Jackson, at sa pamamagitan ng paghihintay dito, mahuhuli nila siya at palihim na mapatay, na walang naiwan na bakas.